Ito yung sample ng dalawang fully synthetic na magkaiba yung sistema ng tinakbo. Itong isa, almost 2 months lang, pero 7,000 kilometers yung tinakbo. So kung makikita ninyo, medyo mas malapot siya. Itong isa naman, almost 8 months na siya doon sa loob ng engine, pero nasa 3,000 lang yung tinakbo. So makita ninyo, mas malabnaw pa siya. So sa mga nagkukotse dyan, mas maging mahigpit kayo sa kilometers. Okay? Bakit? Kasi pag kilometers ang usapan, kung yung oil ninyo is good for 5,000 kilometers lang, kailangan nyo na siyang palitan. Okay? Sa months, pwede naman nating i-extend ng konti. Kasi nga, hindi naman siya masyadong gamit. Yan. So, yan yung sample mga paps, ng dalawang oil. Parehas yan fully synthetic, parehas din yan na brand. And parehas yan na galing sa 1.3 na engine. Ito, natagalan lang talaga kasi naging busy tayo. Kaya umabot siya ng 8 months. Pero makita ninyo, yan ang lapot niya pa. Ay, ang labnaw niya pa. Kung tutusin, maganda pa yung condition niya. Pero, hindi naman dapat natin patagalin pa yan sa loob ng makina. Actually, recommended ko nga, lang sana 6 months lang. Pero nabisi kasi tayo ng isang buwan. So, hindi natin siya na-change oil. So, na-extend na natin. So, pero okay pa rin yung kondisyon ng oil. Itong isa naman, talagang medyo mas, na siya, mas black na talaga siya. And mas malabnaw. Mas malapot na. Kasi nga, almost 7,000 na yung tinakbo. Actually, recommended ko sa fully synthetic is around 5 to 6,000 lang sana. Pero, na-extend din. Kasi nga, na-busy nga tayo. So, yan mga paps, yung kondisyon ng dalawang oil. Okay? So, sa mga car owner dyan, wag nyo naman patatag, kahit fully synthetic yung inilalagay ninyo sa inyong sasakyan, wag nyo naman patatagalin ng 1 taon. Kasi, dyan na pwedeng mag-accumulate ng sludge yan. So, pag nag-accumulate ng sludge yan, pwedeng masira yung makina ninyo. So, sabihin natin fully synthetic, ideally nga dapat 6 months Pero we can extend up to 8 months naman. So, wala namang problema doon. Pero, wag nang patagalin ng 1 taon. Now, kung sa nagmi-mineral naman dyan, maximum, para sa akin maximum na yan ng around 4 months lang. Or 5,000 kilometers. Pero actually, sa mga 4 cylinder, kasi yung dati, yung sa akin, 3 cylinder, okay lang siya hanggang 5,000 Pero sa mga 4 cylinder, mas recommended ko talaga mga 4,000, 4,500, palitan nyo na. Huwag nyo nang isagad ng 5,000 para maganda talaga yung kondisyon ng inyong oil, Kasi, yun nga, yung oil kasi mga paps, yan yung buhay ng ating sasakyan. So, isa yan sa mga reason kung bakit nagtatagal lang isang sasakyan kung naaalagaan natin sa oil. So, again, kung fully synthetic yung ilalagay ninyo, that's good for 10,000 kilometers or 6 months. Pero, wag nyo nang paabutin dun sa 10,000. Kung nandun na kayo sa mga 5 to 7,000 kilometers, palitan nyo na. Kung malakas man kayo mag-kilometer. Now, kung sa months naman, sa fully synthetic, that's good for 6 to 8 months lang. Okay? Huwag nyo na paabutin ng 1 taon. Now, kung sakali man na mineral yung nilalagay ninyo, that's good for 5,000 kilometers or 3 to 4 months. Actually, 3 months na nga lang sana yung suggested. Pero, we can extend the months naman up to 4 months. Okay? Pero, yun nga, sa kilometers, huwag nyo na isasagad. Kasi nga, pag gano'n yung ginagawa ninyo, nasasagad din yung oil. So, ang tendency nun, pag nasasagad yung oil, pwedeng nahihirapan din yung makina ninyo. Kasi, ano ba yung benefits, di ba, nung magandang oil sa loob ng ating engine? Siyempre, pag maganda lagi yung condition ng oil sa loob ng ating engine, di maganda rin yung performance ng ating sasakyan. Pwedeng mas malakas yung response niya, mas maganda yung takbo niya, mas smooth yung takbo niya, kasi maganda yung oil. Pwedeng makatipid din tayo sa, sa fuel, di ba? So, malakas na yung makina natin, nakakatipid pa tayo sa fuel kasi nga, talagang maganda yung ikot ng mga bearing natin, smooth na smooth, so wala tayong magiging problema. Then, isa pa doon is, magtatagal talaga yung makina natin. So, hindi tayo gagastos na malaki para sa pagpaparepair ng makina. Kasi nga, once na nagkaroon ng oil sludge yan, bubuksan na yung makina ninyo, and yung guaranteed na maibabalik ng maayos, syempre, hindi na 100% yun. Aside dun sa
pag nabuksan na yung makina ninyo, kung balak nyo mang ibenta in the future, medyo mas mababa na yung resale value niyan. Yan. So kumbaga alaga talaga. So kumbaga sundin niyo yung recommended na interval nung huling oil na nilagay ninyo. So kung ano man yung huli, yun yung susundin yung interval. Then yun, yung viscosity, sundin nyo rin. Kung ano yung recommended na viscosity para sa inyong sasakyan. Like sa akin, ang recommended kasi is 5W30. So 5W30 talaga i-comply ninyo. Although pwede nyo namang laruin yan, depende na lang sa inyo yan. Check nyo na lang sa owner's manual ninyo kung ano yung pasok na viscosity. Kasi meron naman yan, may parameter naman yan kung ano yung recommended nilang viscosity. So sundan ninyong mabuti yon para wala kayong maging problema sa inyong ano. Then yun, as much as possible, ingat din sa mga fake, no? Marami na ngayon, lalo na sa mga branded. Ang daming fake na oil. So, yun, pag-ingatan nyo talaga na hindi malagyan ng fake na oil yung inyong sasakyan. Syempre, performance nun, yung magtatagal yung makina ninyo, medyo mas mababa, lalo na yung mga branded. Kaya ako, medyo hindi ako masyado doon sa branded, pero siguradong galing doon sa manufacturer. Yun naman yung akin. Kumbaga, hindi man siya branded, pero galing naman sa manufacturer. So, siguro may mas peace of mind ako. Pero sa mga ganyan, kung hindi man kayo makabili sa kasa, kasi kung medyo mahal talaga, bili kayo sa mga gasoline station. Kasi yung mga gasoline station, ako malaki yung tiwala ako sa kanila na nagbebenta sila ng legit na oil talaga. So kung sakaling kayo mag-change oil, so DIY lang naman yan. Kung sakali naman na sa kanila, kasi actually ano yan pwede nyo namang ipa-change oil sa kanila yan. So may mga gasoline station na may mga shop naman, and I think napaka-minimal lang naman din yung cost nun. So pwede nyo na dong ipa-change oil yan. Kayo na lang yung mamili ng oil kung ano yung pasok dun sa inyong budget. At depende rin sa takbuhan ninyo. Kasi sa akin, medyo tinataas ko yung standard kasi nga everyday tumatakbo yung sasakyan. So yung kahit sabihin natin fully synthetic yan na good for 10,000 kilometers, hindi ko pinapaabot sa 10,000. Actually, na-extend lang ako ng konti, kaya medyo tumaas yung yung kilometers ko, pero usually standard ko talaga is 5,000 kilometers lang. Tapos yun, medyo hindi ko lang recommended din na gumamit tayo ng mga additives, no? Or yung mga sinasabi nilang pang tanggal daw ng sludge. Kumbaga, kung gusto nyo talagang alagaan yung sasakyan niyo, gusto nyo i-spoil, mag-early change oil na lang kayo. Yun na lang yung pinaka-suggestion ko sa inyo. Yun yung pinaka-safe na sistema ng pag-aalaga ng makina. Okay? So, hindi naman sa so far wala naman akong ina-advertise pa na additives or pantanggal ng sludge. As much as possible, early change oil. Yun ang pinaka-top recommended ko sa inyo mga paps. Kung sakali man na kayo ay mag-change oil. So, yan na yung idea, no? So, again, maging mas maingat o maging mas mahigpit kayo sa kilometers than sa months. So kung yung oil ninyo ay pumasok na doon sa recommended na months, palit. Okay? Recommended na kilometers, palit. Now, doon sa months, we can extend a little bit. Okay? Pero syempre, huwag naman natin masyadong patagalin. Okay? So yun mga paps, saan nakakuha kayo ng konting idea with regards engine oil. So yan, kasi change oil ko lang tong dalawang kotse ko, sabay ko ng change oil. Salamat sa panonood, keep safe mga paps.